Ano ang tukso? What is temptation? According to our Catechism of the Catholic Church, sa ating katisismo, temptation is an attraction that make us contrary to right reason and the commandments of God. Simplihan natin. Ang tukso ay pang-aakit ng demonyo upang ilayo tayo sa Diyos sa pamamaraan na hindi na natin lubusang sundan ang Diyos at Kanyang makautusan. Question: nagkakasala po ba tayo kapag tayo natutukso? Ang sagot, hindi. Nagkakasala lang tayo kapag hinayaan natin ang sarili natin na mahulog sa tukso ng demonyo. Question: bakit tayo natutukso? Ang sagot, tayo natutukso dahil tayo ay tao lamang. At bilang tao, tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan na mamili. We are not robots. God gave us freedom. He made us to choose. Kaya ang tanong, mga kapatid, ay paano natin ginagamit ang ating mga kalayaan? Paano tayo namimili? Pinipili ba natin ang kabutihan o pinipili natin na magpahulog sa tukso ng demonyo? Kailan makakasagot niyan? Question: kailan ba tayo tinutukso ng demonyo? Alam niyo po ba kung kailan? Maliban sa anytime. May napapansin po ba kayo kung kailan kayo laging natutukso ng demonyo? Ang sagot, tayo ay laging tinutukso ng demonyo kapag mahina tayo. In today's gospel, Jesus also experienced that too. Si Jesus ay nag-ayuno, nag-fast ng 40 na araw. 40 days and 40 nights, Jesus fasted. At ano ang detalye ng ating mabuting balita? And afterwards, Jesus was hungry. Nagutom si Jesus. Hindi po ba kapag kunwari isang araw o isang meal hindi ka nakakain, nanghihina ka na? Ganon din ang nangyari sa ating Panginoong Diyos. 40 days nga nag-fast na. Ginamit ng demonyo ang kagutuman na kahinaan para tuksuhin si Jesus. Sabi ng demonyo sa kanya, Jesus, gutom ka. Gawin mo ngang tinapay itong mga batong ito. Hindi po ba may mga pagkakataon na natutukso tayo kapag mahina tayo? Kapag sobrang gipit na tayo sa buhay natin? Kapag mag-isa ka na lang? Kapag sobrang lungkot natin? Mga panahon na lugmok tayo, hindi po ba yun yung mga pagkakataon na mas malakas tayong natutukso ng demonyo? Yet what is our weapon? Our weapon is the Word of God, ang salita ng Diyos. Jesus said to the devil, "One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God." Ibig sabihin, huwag sana tayo kakapit sa patalim. Pero sa mga pagkakataon na tayo mahina, naghihirap, namomroblema, kumapit tayo sa Diyos. Huwag tayo kakapit sa patalim. Huwag natin hahayaan mahulog agad-agad sa patibong mga temptations ng demonyo. Pero pansinin niyo sa ating mabuting balita, si Satanas nagko-quote din ng mga Bible verses kay Jesus. Kaya ibig sabihin, hindi lang po sapat na may alam ka sa Bible verse, na hindi lang sapat na may idea ka lang sa Biblia. The devil knows the Bible too. Kaya ano dapat natin gawin? Hindi lang sapat na basahin at pag-aralan. Dapat sinasabuhay natin.
In our gospel, the devil also tempted Jesus with the following words, "If you are the Son of God," kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Ilang beses natin ito napakinggan sa ating mabuting balita. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay itong mga batong ito. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Pero, di ba, si Jesus ay totoong anak talaga ng Diyos. Jesus is really and truly the beloved Son of the Father. But Jesus showed that He will not be tempted to fall into the traps of the devil, just to prove that He is only the Son of God. Why? It is because Jesus Christ is obedient to His Father and not obedient to the devil. Ang sinusundan ni Jesus ay ang kanyang ama at hindi ang demonyo. And this is the invitation for all of us as we begin the season of Lent. Our obedience is to God alone and not to the devil. Sundan natin ng Diyos at hindi ang demonyo. Question. Parang ang hirap naman na hindi hayaan natin ang sarili na mahulog sa tukso sa demonyo. Ang sagot, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your strength. Ibig sabihin, God may allow us to be tempted, but He does not allow us to be tempted beyond our strength. Ibig sabihin, sa bawat tukso na ating pinagdadaanan, ang Diyos binibigyan tayo ng lakas para hindi tayo hayaan mahulog sa kasalanan. Ang tanong, magpapahulog ka ba? Let me end with a story. Nagtanong ako sa isang pare kung ano yung lagi niyang dasal sa ating Diyos. May 3 siyang laging dinadasal sa ating Diyos. Una, he is praying, "Lord, thank you." Panginoon, maraming salamat. Ikalawa, "Lord, forgive me." Panginoon, patawarin mo ako. At ikatlo, "Lord, please help me more." Panginoon, tulungan mo po ako. Now in silence we pray. O Lord, thank you for always being there for us in every trial. Please forgive us whenever we fall into the temptations of the devil. Help us more to follow you, now and forever. Amen.